I am really sorry if you see videos online that I'm just doing like this. Honestly, this is my normal face. It doesn't mean that I am tired or really want to go home or I don't want my title or my position. It's just that it's my normal face. It is my normal face. Because I saw a lot of videos right now on TikTok saying that But I have to live for you. So beautiful. see, I'm smiling in this video, so I really don't know why that video was posted, just to tell people that I'm sad or want to go home. So beautiful, right? Yeah, see, our press conference took 3 hours. So imagine I was smiling for the 3 hours. Of course, I had to rest my lips. But yeah, I just want to clarify that I am happy with what I got. So mga kapolitika, inyo pong napanood itong si Chelsea Fernandez para po doon sa mga taong gumagawa ng mga issues sa kanya. Kasi matapos yung kanyang successful na kompetisyon dito sa Miss Cosmo 2025 ay hindi talaga maiiwasan na merong gumawa ng issues sa kanya. At in fact ngayon ay marami nga yung mga galit sa kanya. Hindi naman marami mga kapolitika, pero merong ilan na sinisiraan na siya dito sa social media. Marahil ito yung mga yung mga supporters ng mga candidate na kung saan is naligwak dito sa Miss Cosmo 2025. So talagang hindi maiiwasan na magkaroon ng mga bashers, lalong-lalo na doon sa mga supporters na hindi tanggap yung naging resulta ng kompetisyon. Pero sa atin nga yung sinasabi natin na patas yung laban, fair and square ang naging kompetisyon dito sa Miss Cosmo 2025 na ginanap sa bansang Vietnam. So talagang marami yung mga memes dito sa social media na kung saan ay pinopost ng mga bashers. So tayo naman bilang supporter ni Chelsea Fernandez, I believe na obligasyon rin po nating ipagtanggol itong ating kababayan dito na nanalo bilang first runner-up. Samantala mga kapolitika, atin po palang pag-uusapan yung si El Salvador kasi na-mention natin siya doon na talagang napakalaking pera ang kanilang ginastos rin dito sa Miss Cosmo 2025 and then wala man lang siya sa top 21. So meron po pala tayong nabasa na kung saan ay mula mismo doon sa mga Vietnamese, meron di umanong incident itong si El Salvador na na-late siya ng 1 oras. So yung buong activities ay kinakailangan nilang baguhin at yung mga mga scheduling nila is kinakailangan nilang baguhin mga kapolitika dahil sa pagka-late nitong si El Salvador. So kung kaya marami ang nagtatanong na malakas naman yung kanyang performance doon sa pagrampa dito sa preliminary competition, pero bakit naligwak itong si El Salvador? So yun pala ang reason, nalilate daw po pala ito sa mga events. Kung kaya hindi talaga siya nagustuhan ng Miss Cosmo kasi ang sabi natin is baka nadali ito sa interview. Pero according doon sa ating nabasa is lagi daw itong late sa mga activities. Okay? So yun mga kapolitika ang mga usap-usapan. So yung mga sinasabi naman nila na ang hindi daw pinagbigyan ng Pilipinas ang El Salvador kahit alam naman natin na mataas yung maging placement ni Chelsea, is bakit hindi lang daw binigay dito kay El Salvador yung spot na yun para dito sa Miss Cosmos People's Choice. So ang sagot ko naman doon is hindi naman natin kasi kontrolado mga kapolitika ang LGU ng Sultan Kudarat. Talagang support ang kanilang ginawa dito. Okay, so dapat malaman ng mga taga El Salvador, ng mga Latinos, na hindi po kontrolado ng mga ordinaryong mamamayan ang botohan dito sa Miss Cosmo dahil nga mismong yung gobyerno nila ang talagang nag-support dito sa People's Choice. So kung porsigido talaga yung El Salvador na ipapasok yung kailang manok,
ay sana gumawa sila ng tinatawag na strategy. Kasi yun ang ginawa ng taga Sultan Kudarat. So ano po ang inyong magreaksyon dito mga kapolitika sa kanilang sinasabi na bakit hindi na lang daw binigay ng mga Pinoy dito kay El Salvador ang People's Choice dito sa Miss Cosmo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hindi pa rin tapos ang ingay matapos ang People's Choice ng Miss Cosmo. Miss Cosmo El Salvador ay second place. At ngayon, galit, lungkot, panghihinayang ang nararamdaman ng kanilang mga tao. Sinasabi nila, bakit hindi pa raw natin ibinigay? Automatic naman daw ang Pilipinas sa spot. Kaya sila galit sa mga Pilipino dahil sa paningin nila, tayo ang humarang sa tagumpay na inakala nilang kanila na. Pero sandali lamang, may mas malaking tanong na ayaw pag-usapan. Deserve nga ba niya ang mabilang sa top placements? Let's be honest. Oo, sobrang lakas ng El Salvador. Ramdam mo yung suporta, ramdam mo ang sigaw ng boto. And 27 million votes is not a joke. That's a historical vote we've ever seen. Akala ko nga dati, sila na talaga makakakuha nito. Pero kahit gaano kayo kalakas sa votings, hindi boto ang nagdedesisyon. Kaya dito na pumasok ang salitang utol daw ang resulta. Inaakusahan ng organisasyon dahil mas madaling manisi kaysa tanggapin na baka hindi sapat ang naging laban. Pero pag-usapan natin, bakit ba namin pinaglalaban ang People's Choice? Dahil dito sa Pilipinas, ang boto ay hindi hinihingi. Pinaglalaban. And can we all agree, dito sa Pilipinas, ang boto ay paninindigan. Hindi kami humihinto dahil lang sa sinasabing okay na tayo. Mga be, tatak ng Pilipino ang lumalaban hanggang dulo. Hindi ito pagdadamot at mas lalong hindi ito panlalamang. Ito lang ang kultura ng Pilipino. Kapag may laban, nilalaban hanggang matapos. Masakit naman talaga ang second place, oo. Pero mas masakit sigurong tanggapin na kahit gaano kakalakas sa botohan, hindi automatic ang corona o ang top placement. Pero kung tatanungin ko kayo mga be, deserve nga ba ni Miss Cosmo El Salvador ang makapasok sa top placement? Leave your comment